Alas 8 ng umaga. Makikita na nga ang pagpasok ni Sir Jerwin Lim sa loob ng Batangas Sports Center. Kasunod nga niya ang 3 niyang nirecruit para rito. Nang umaga rin iyon, nagulat na lang din si Sir Lim nang maikwento sa kanya ng anak niyang dalaga ang naganap na hindi inaasahang one-on-one game ni Mendez at ni Lionel Doremdes. Hindi siya makapaniwala sa resulta ng laban, pero totoo iyon. Kaya lalong napakuyom si Lim nang dalhin si Mendez sa tryout na ito. Alam niyang makakatanggap siya ng kritisismo sa mga nasa komite, pero hahayaan niyang ang laro ng batang ito ang magpakita kung bakit niya ito isinama rito. Alam na rin ni Sir Lim kung ilan na magta-tryout sa araw na ito at nasa 20 silang lahat. Kasama na ang 3 niyang kasama. 17 sa mga ito ay native na Batanggenyo na nagmula sa mga bayan dito. Hindi pa rin naman niya alam kung ilan ang pipiliin para mapasama sa provincial team. Pero kung hindi siya magkakamali ng tansya ay 5 ang minimum na players na hinahanap nila. Habang binabaybay nga nila ang hallway sa loob, hindi pa nga sa mismong loob ng court sila nagtungo dahil magkakaroon daw muna ng orientation ang mga magta-try out sa isang silid dito sa loob. Relax na relax nga sina Miko at Richie, habang si Ricky naman ay seryosong inoobserbahan ang kanilang nilalakaran. Manghang-mangha nga siya sa itsura ng loob nitong lugar. Pero para sa kanya ay mas maganda pa rin daw sa sports facility ni Sir Mover. Kaso naisip din nga niyang public infrastructure ito, kaya siguro normal lang na mas magandahan siya sa isang private facility. Sa dulo pa ang pinuntahan nila sa loob. Pagdating nila sa tapat ng pinto na may numero 1 na nakalagay, ay doon na kumatok si Sir Lim. Pagkatapos noon ay pinihit na niya ang doorknob at sumilip muna sa loob. Makikita nga ang pagtingin sa kanya ng mga nakaupong tryoutees na nasa 10 na mahigit ang bilang. Nakita nga rin niya na may 3 member ng komite rito at nasa unahan ng 3 ang kanilang bossing, si Sir Domingo Doremdes. Matanda na ito, pero malakas pa rin itong kumilos. Nasa edad 60 na ito pero kayang-kaya pa rin mag-manage ng negosyo at maging itong basketball team ng Batangas ay ganoon din. Bumati muna si Lim sa mga iyon at panghuli ay yumuko pa ito ng bahagya sa harapan ng kanyang boss. Boss, kasama ko na iyong 3 kong na-invite para mag-tryout. 6 po dapat sila kaso nag-back out iyong 3. Sabi nga ni Sir Lim at pinalapit niya ang 3 para ipakilala sa mga nakaupo sa gilid ng mesa sa loob. Magandang araw po. Wika nga ng 3 na seryosong kinilatis ng mga nasa komite at ni Sir Domingo na inayos pa ang pagkasuot ng salamin niya sa mata. Napaseryoso nga rin ng matanda nang makita ang maliit na player na kasama ni Lim. Mahalaga para sa komite ang makapag-recruit ng ibang malalakas na players mula sa ibang probinsya dahil parang stealing of assets na rin itong maituturing. Ginagawa rin ito ng ibang mga team sa Maharlika at ang paghanap ng mga hindi pa nakikilalang players ay tila naging isang malaking kompetisyon na rin para sa kanila. Napatingin nga si Sir Domingo kay Sir Lim dahil parang ayaw niyang paniwalaan ang pagsasama nito ng isang maliit na player dito sa tryout. Napangiti naman si Jerwin dahil nararamdaman na niya ang concern ng mga ito sa kanya. Boss, itong si Ricky Mendez, wika nga ni Lim at lumapit siya sa matandang Doremdes. Ibinulong niya ang isang bagay at nang marinig ito ni Sir Domingo ay napatingin siya ng seryoso kay Ricky. Napalunok naman si Ricky dahil parang nakakatakot daw makatingin iyong Doremdes na matanda. Para raw siyang lalamunin nito at parang gustong palabasin. Sige, tingnan natin. Ang importante ngayon ay ang masisante ko na ang 2 kong pamangkin sa team dahil wala naman silang mabuting ambag sa team. Wika nga ni Sir Domingo. At ang katabi nitong 3 taga-komite ay napapailing na lang. Seryoso raw ang kanilang boss at mukhang magagalit daw ang ina ng 2 Doremdes na iyon kapag nalaman nito.
Isa pa naman daw sa may mataas ang ego ito na pinsan ng kanilang bossing. Tiyak na susugo daw iyon sa opisina kapag nalaman ito. 4 na magpipinsang Duremdes ang nagpopondo sa basketball team. At ang dahilan kung bakit si Sir Domingo ang namamahala ay dahil siya ang may pinakamalaking shares. At ina ng 2 Duremdes sa team na isa rin sa may shares sa team ay nagpilit lang naman na ipasok sa lineup ang mga anak nito. Nasa ganoong senaryo nga sila nang bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang 2 lalaki na magta-try out din. Si Ricky ay napaseryoso dahil si Lionel ito at iyong tropa nitong kasama nito kaninang umaga. Napatingin din nga ang mga nakaupo sa 2 dumating, lalo na kay Lionel Duremdes. Kilala raw nila itong si Lionel at matagal na nilang ipinagtataka kung bakit hindi raw ito napapasama sa provincial team. Gayong mas magaling daw ito kung ikukumpara sa 2 Duremdes na nasa team. Napadiretso agad si Lionel sa kanyang tiyo Domingo at nagmano. Napatingin nga rin si Lionel kay Ricky na naroon din sa malapit. Si Sir Domingo nga ay sinabihan si Nalim na paupuin na ang 3 invites nito. Pagkatapos noon ay kay Lionel na siya napatingin. Pwede namang hindi ka mag-try out. Automatic na pasukan na sa team. Nakausap ko na rin ang ama mo at pumayag naman na siya. Napangiti naman si Lionel sa sinabi ng kanyang tiyo. Mas may thrill po kasi kung dadaan ako sa tamang proseso. Isa pa, mukhang malalakas itong mga magta-try out ngayon. Masayang tugon ni Lionel sa kanyang tiyo na hindi siya matingnan ng tuwid dahil sa hikaw nito sa ilong. May isa pa pala akong tanong. Sabi pa nga ni Sir Domingo at pinalapit niya si Lionel sa kanya para ibulong iyon. Ang mga katabi nga nitong komite ay parang napapaisip kung bakit binubulong lang ng kanilang boss ang mga sinasabi nito kay Lionel. Napatingin naman si Lionel sandali kay Ricky at pagtingin niya sa kanyang tiyo ay tumango siya. Opo, ngayong umaga lang nautakan ako sa last shot. Sabi nga ni Lionel na parang tipikal na nakikipagkwentuhan lang sa kung sino. Pagkatapos noon ay pinaupo na siya ni Sir Domingo. Agad nga si Lionel na nagpunta sa bakanting upuan sa tabi ni Ricky Mendez. Excited ka na ba tol? Tanong ni Lionel at si Ricky naman ay napangiti. Medyo, nakakapanibago lang kasi wala akong kakilala rito na maayos. Sabi ni Ricky. Ano ka ba? Ako ang bahala sa'yo. Sabi pa nga ni Lionel at si Ricky ay natuwa sa mga sinasabi nito sa kanya. Salamat, nasabi na nga lang ni Ricky. Nang makompleto na ang 20, ay doon na nga sinimula ng isa sa mga komite na si Sir Julius Roque ang pagsasalita. Magkakaroon daw ng drills. Sa simula at sa huli ay magkakaroon ng dividing sa kanila para bumuo ng 4 teams. Paglalabanin daw sila for 10 minutes ng sunod-sunod. At pagkatapos daw noon ay matatapos na ang tryout. After 1 week daw lalabas ang results. At sinabi nga ni Sir Roque ang bilang ng mga players na kanilang kukuhanin sa taong ito. 7 players ang kukunin namin para sa Batangas team. Napangiti nga ang karamihan, habang si Ricky naman ay seryosong iniisip ang mangyayari. Ano kaya ang magiging desisyon ko kung mapili ako? Nagpunta lang naman ako rito para itry ang tryout nila dahil wala akong gasinong gastos. Sabi nga ni Ricky sa sarili at napaseryoso siya nang tapikin siya ni Lionel. Magiging malakas ang tandem natin kapag naging magkakampi tayo. Sabi nga ni Lionel na parang siguradong sigurado. Ang katabi nga ni Ricky na sina Miko at Richie ay napaseryoso nang marinig iyon. Hindi nga rin alam ng dalawa na kaninang umaga lang ay nagkaharap ito at si Mendez. Wala silang kamalay-malay na ang minamaliit nilang taga Mindoro ay mas magaling pa pala sa kanila. Matapos ang ilang minutong orientation ay pinalabas na ang 20 maglalaro. Sa loob nga ay pinagpakilala rin sila isa-isa at ang pinakabata ay 19 years old habang ang pinakamatanda naman ay 29 years old. Habang naglalakad nga sila papunta na sa court ay napatingin si Ricky kung nasaan na sina Sir Lim dahil sumusunod na lang sila sa isa sa mga komite na nasa loob kanina. Pagpasok nila sa entrada ng court
ay doon na tumambad kay Ricky ang malawak na loob ng center. Mas malawak daw ito sa nasa kalapan at ang audience area mas marami ring mauupuan. Sa isang bahagi nga ay nakita niya ang pag-upo ni na Sir Lim. Kasama rin ito doon sina Sir Domingo Deremdes at ilan pang lalaking nasa 40 pataas ang edad. Makikita rin na may ilang nakapalibot sa loob ng court na may hawak na kamera. Ang ilan ay nag-set up sa kung saan saan. Pinapila nga sila sa gitna matapos na pagbihisin ng kanilang mga baong jersey. Ang suot nga ni Ricky ay ang Mansalay uniform niya at ilang sandali pa ay isang lalaking nakasuot ng polo shirt na green ang lumapit sa kanila. Bigotilyo ito at matikas ang tindig na tumabi kay Sir Roger Heras, ang committee na naghatid sa kanila rito sa loob. Ito nga palang katabi ko ay ang coach ng Batangas team, si Coach Nicolas Garvin. Pagpapakilala rito na agad namang binati ng mga manlalaro. Matikas nga rin agad ang pagpilatis ni Coach Garvin sa bawat isa na matikas na nakatayo at nakapila. Makikita nga rin ang pag-react nito nang makita si Lionel Doremdes sa mga iyon at napatanong siya kay Sir Roger kung ano raw ang ginagawa nito rito. Pinaliwanag naman ni Sir Roger dito ang dahilan at napatango na lang si Coach Garvin. Natuwa siya sa attitude na iyon ni Lionel na walang wala sa mga pinsan nitong tila entitled sa kanyang team. Natuwa nga siya nang sa wakas ay ginawa na ni Sir Domingo ng paraan ang dalawang iyon. Ang hinihintay na lang niya ay ang pag-aalboroto ng nanay nito na hindi pa nangyayari dahil wala raw ito ngayon sa Batangas. Sandali nga ring napatingin si Coach Garvin sa kabilang audience area at naroon nga ang kanyang mga players na nakaupo para manood ng tryout. Ipinagpatuloy ni Coach Garvin ang silent observing sa mga tayo ng mga magta-tryout at nang mapadako siya sa nakaitim na 5'6" lang ang height ay doon siya nabigla. Sino itong nakaitim? Pinayagan ito ni boss? Mahinang tanong ni Coach kay Sir Roger na tumango naman. Talaga? Tumango muli si Sir Roger at sinabi niyang si Sir Lim ang may dala ng batang iyon. Maging sila nga rin daw ay nagulat. Pero hayaan daw nilang ang laro nito ang magsabi kung pwede ba itong mapili. Pagkatapos noon ay sinimulan na nga ang mga drills. Unang-una ay ang ilang laps na pagtakbo sa loob ng court. Hindi sinabi ni Coach Garvin kung ilang minuto o kung gaano katagal. Pero ito ay upang malaman niya kung sino ang batak sa mga ito at kung sino ang may pinakamalakas na stamina. Sa pagsilbato niya ay doon na nga tumakbo ang 20 tryoutees. Hindi ito paunahan. Bagkus ay tumakbo lang daw sila sa bilis na nais nila. Lumipas ang mga minuto. Ang ilan nga sa mga tumatakbo ay nakakaramdam na ng pagod. Ang iba ay bumabagal na. At dito na nga unti-unting nakikita ng mga manonood at ni Coach Garvin ang matitibay ang stamina. Nangunguna rito si Doremdes at gaya ito ng kanyang inaasahan. Pero ang nagpaseryoso sa kanya ay ang pagsabay rito noong nakaitim na 5'6" at nakikipagkwentuhan pa rito. Sa isip nga ni Lionel ay ayos na ayos daw ang kanyang pinsan dahil mukhang matibay nga talaga ito sa takbuhan. Hindi niya inaasahang makakasabay ito. Si Sir Lim nga ay napangiti na lang dahil nag-stand out agad si Mendez kung ikukumpara kina Richie at Miko na ngayon lang niya naramdaman na parang walang kwenta ang pagsasama niya sa mga ito rito. Nasa 5 lang ang natirang maayos na tumatakbo at dito na nga nagpasya si Coach Garvin na pahintuin na ang mga ito. Makikita nga rin na ang ilang nasa tabi ng court ay nagsusulat sa kanilang mga notebook. Matapos nga ang 5 minutong pahinga ay pinagawa na nila ang sunod na drill na isang simple lang na gawain. Makikita nga ang pagbaba ng ilang mga players ng Batangas sa loob ng court. Gagalaw lang daw ang mga ito na parang nadepensa at lalampasan naman ng mga tryoutees habang nagpapatalbog ng bola. May oras ito at mukhang dito na raw magsisimula ang kompetisyon.
Nasa 7 players ang nasa loob ng court at gagalaw lang ang mga ito na pakaliwat kanan. Hindi sila aagaw ng bola. Alternate ang galaw nila at dapat ay sa espasyo lang din na inilaan dadaan ang mga tryouties para sa pagtatawid ng bola. Sumilbato na nga muli si Coach Garvin at dito na nagsimula ang isa-isang pagdribble ng mga nakapilang tryouties. May mga mabibilis, may mga nagtagal at mayroon ding nabibitawan ng bola. Dito nga makikita ang ball handling skills ng mga sumali. Pagdating nga kay Lionel ay napaseryoso na ang lahat ng nakangiti nitong pinapatalbog ang bola. Sa pagbibigay ng signal ni Coach Garvin ay dito na umatake si Doremdes. Mabilis ang pagkilos ng bola sa palad nito at kada lampas sa mga nakaharang ay parang sumasayaw lang ang mga paa nito. Pagdating nga niya sa dulo ay siya ring pagpatay ni Coach Garvin sa kanyang timer. Napangiti siya nang mapatingin kay Doremdes at pagkatapos noon ay inilista na rin ito ng katabi niyang nagre-record. Ilang segundo coach? Tanong ni Lionel at sumagot naman si Coach Garvin ng may kasiyahan. 13 seconds. Ikaw pa lang ang pinakamabilis sa mga nauna. Sabi ni Coach at si Lionel ay napatingin sa nasa dulong si Ricky Mendez. Ito na kasi ang sunod na gagawa nito. 13 seconds. I-break mo nga yun, Mendez. Sigaw ni Lionel na kinaseryoso ni Coach Garvin. Kilala mo siya? Tumango si Lionel. Oo coach, at imposibleng hindi ninyo mapili ang isang iyan para sa team. Magaling iyan. May ngiting sagot ni Doremdes. Pagkatapos nga noon ay doon na nga si coach sumignal kay Ricky at doon na nga ito umatake. Ang mga players ng Batangas ay napaseryoso dahil para lang silang hangin sa maliit na player na ito. Ang mga nanonood ay napaseryoso nang mabilis din itong nagawa ang drill. Walang minti sa dribbling at hindi ito nakatingin sa bola, kagaya lang din ang ginawa ni Lionel. Napatingin si Coach Garvin sa lumabas na segundo ni Mendez at si Lionel ay agad ding inalam iyon. 13 seconds din. Sayang. Bulalas ni Ricky at si Lionel ay napatawa na lang. Magkasing bilis lang tayo, sabi nga ni Lionel na nakaramdam ng tuwa dahil sa nangyari. Pagkatapos naman ito ay ang passing. Partneran nito at ginawa na naman ni coach na walang tigil ito at ang natirang matibay ay ang nagpartner na sina Doremdes at Mendez na mapapansing parang parehong nag-e-enjoy sa tryout na ito. Ang sumunod na nga roon ay ang panghuli, ang shooting drills. Whole court ang ginamit nila, 10 sa kabila at ganoon din sa kabila. May mga lugar na minarkahan para doon tumayo at may nakalaang mga tagasalo ng bola para ipasa muli sa player ito. Merong pwesto sa loob ng arko at mayroon din sa labas at may isang marka sa half court. Nagsimula na ito at kasabay ng pagkuha ng video ay makikita rin ang pagtara ng mga tagatala ng resulta. Makikita nga ang iba't ibang shooting style ng bawat isa at nang si Lionel na ang humawak sa bola ay makikita nga ang accuracy ng tira nito sa kahit saan. Ang bilis ding bumitaw nito at perfect ang lahat ng kanyang ginawa maliban na lang sa pagmimintis ng tira niya sa gitna ng court. Sayang, nasambit na nga lang ni Lionel at ang mga nakasaksi sa ginawa nito ay natameme na lang dahil sa kanilang napanood. Ang ilan ngang player ng Batangas team ay napangiti sa nakita nila, lalo na ang kanilang team captain. Sa wakas, maglalaro na para sa atin ang totoong mahusay na Doremdes. Wika nga ng team captain ng Batangas na si Carlos Duran, ang 6'11 na sentro nila. Pero hindi lang si Lionel ang hinihintay nila, dahil sa kabilang side ay nagsisimula na rin ang pinakamaliit na player sa mga tryouties na si Mendez. Ang mga nanonood ay natulala na lang dahil sa sunod-sunod na tunog ng nahalit na net kada pasok ng bola. Napalunok din sila nang makita ang magandang shooting form ni Mendez at sa panghuli nitong tira sa half court ay doon na nga napatayo si Carlos Duran dahil hinalit ng bola ang basket
sa pagpasok nito. Makikita naman ang nakakuyom na kanang kamao ni Mendez matapos nang naman niyang perfectin ang shooting drills na iyon na ikinalunok din ng ibang mga nagtatryout. Kung kanina ay pakaramdam nila ay ahead na sila rito. Kaso, sa pagkakataong ito ay parang nakaramdam na sila ng kaba dahil sa init ng palad nito na tila nakikipagsabayan kay Duremdes. Sa totoong game, wala na iyan. Hintayin lang ninyong makita kung paano ko depensahan ng maliit na iyan. Sabi naman sa sarili ng isang tryoutee na may makapal na kilay at nakagupit sundalo ang buhok. Malapad ang pangangatawan nito at may taas itong 6'3". Isa rin ito sa mga tinitingnan ng mga narito dahil bukod sa malakas ito ay isa rin itong malupit na defender. Natapos ang mga drills at pinagpahinga muna ng 30 minuto ang mga players. Baka raw ang una at dalawang match lang ang magawa nila o depende pa sa oras. Baka raw kasi tumagal at lumampas ang mga ito sa oras ng pagtatanghalian. Sa mga nangyari ay may ilang napipisil na kaagad si Coach Garvin sa mga nagtatryout na ito. Dahil din sa mga nangyari ay mas lalo siyang nagka-interes sa maliit na player na kasama rito. Kakaiba raw ito. At sa mangyayaring matchups mamaya ay dito pa lang niya makukumbinsi ang kanyang sarili na pwedeng pwede ito para sa provincial team ng Batangas.